Isang malaking tipak ng bato ang nahalos kasing laki ng isang classroom ang gumuho mula sa taas na 60 metro sa kabundukan at gumulong pababa at natumbok ang classroom ng 27 grade 9 student ng Iling National High School Ansiray Annex. Pakinggan at panoorin ang ating phone interview kay Ansiray Barangay Captain Marlon Raminta. Ako po ang inyong lingkod sa pamamahayag, Mararo po at your service. At ito ang ating special report. Paano po nangyari, Kapitan, yung pagbuhod yan? Nung Martes ng umaga, sir, around alas 12:07 ng tanghali, saktong clear na ang school dahil uwian na ng mga estudyante. So wala talagang naiwan sa area kundi yung ate ko na nasa kantin na nakasaksi ng pagulong ng bato. So walang ulan, walang lindol ng mga oras na yun, pero yun nga ho ay biglang dagungdong ang palibot ng school na kung saan po ay nakita nila yung napakalaking batong gumugulong papuntang building ng aming Iling National High School Ansiray Extension. So doon po siya mismo talaga sa loob ng compound ng school pumunta yung bato. Anong tinamaan na na building? Grade, anong room yun? Grade 9 po, grade 9. Grade 9. Ilang estudyante po naroon? 27. At 27. Pero all in all po, 98 student po ang estudyante na pumapasok dito po sa grade 1 to grade 10. Kung tumuloy yon doon sa room na yon, ilan ang madidisgrasyang mga bata? So, yung 27 na yon, kasi almost yung laki ng bato is masasakop niya yung 80% ng dingding. Kung halimbawa po 20 feet ang lapad ng room, 16 feet ang laki ng bato ang pwede niyang masakop. Ano po ang sa paunang ninyo obserbasyon? Ano po ang sanhi nito? Yung pagbuho ng bato na yan? Isa sa tinitignan ko po, dahil nung Friday ba yun, yung mayroon po tayong ulan na nag-start po siya ng hating gabi at natapos ng alas 9 ng umaga, yung napakahabang oras na yun na walang tigil ang ulan. So yun po ang nakikita kong naging cause na baka po lumambot yung lupa dahil yung bato ay nung tinignan namin sa area ng pinanggalingan niya, nakatungtong lang po siya. Okay. So doon sa mga area na yan po, may mga bato pang katulad niyan na yes po, nag-inspection kami kaagad ng barangay official kasi nagpatawag agad ako ng PDRRMC meeting. So kaya nga ho nabuo yung pag-uusap at nandito ngayon ang taga-MDRR para po alamin namin at gawa ng mga hakbang kung paano po ma-protect pa yung isa pang bato na nasa taas na posibleng gumulong din sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Ngayon, paano po yung klase nung sa naturang kansilado? Nung pangyayari nung Martes, agad po ako nag-order ng suspension ng klase alauna. Sabi ko po, starting today ay wala po munang pupunta sa area hanggat hindi po natin na-inspection kasama yung mga dalubhasa, yung kasama yung NDR, PDR at mga dalubhasa natin from Box dahil sila lang po makakapagsabi kung gugulong pa ba yung natitirang bato doon sa taas. And ang ginawa po natin intervention is nagpahiram tayo ng 4 na building para doon sa papasukan pansamantala ng mga bata yung vacant place namin ng Ansiray Teacher Center dahil nagkaroon kami ng bago. Doon po yung grade 7 at ang grade 8 naman po ay nasa gymnasium, ang grade 9 po ay nasa building ng Ansiray Water Desalination at ang grade 10 po ay nasa second floor ng aming barangay hall. Sa ngayon po, kinordon na po yung area na wala pong... Yes po, naka-cordon po dahil ang lugar po talaga ay delikado pa kasi sa laki ng bato pwedeng umuga po yung mga pinagdaanan niya at baka naging mahuna yung gapang bato na natitira. Kaya nag-order po tayo na evacuate po talaga yung lugar. Okay, so ingat po kayo dyan, Kapitan. Ano po? At harinawa na, wag na mangyari pa uli ito, yung nangyaring yan.
Sana nga po sir, kaya po dito kami ngayon full force po sa pagpaplano paano po gagawin at paano matanggal yung batong gumulong. First So time nga pala kailangan yan. niyo po ng mga First first time nangyari. Second time na po kasi nangyari ito before 1990s yung malakas na lindol na nangyari na po. Pero medyo malayo po dito 100 meters boundaries. Yun. Sige, nasa inyo po pagkakataong kapitan at yung mga iba nating mga kababayan na nag-aalala tungkol yan. Yes po, ang aking panawagan sa lahat po ng mga magulang ng nag-aaral sa Antiray Extension ng Iling National ay huwag po kayong mag-alala. So, wala pong mangyayaring stop ng klase, wala pong mangyayari na mag-close na inyong agam-agam. Ang tanging may papayo ko lang po hanggat nandito po tayo sa posisyong ito ay gagawa ko ng paraan para po tuloy-tuloy ang klase ng mga estudyante. At sa mga taga-city po katod na dumadaan po sa lugar, pakiusap ko lang po yung mga grade 1, grade 2, grade 3 o kahit grade 4 na mga nag-aaral doon sa elementary school ay huwag po ninyong pababayaang naglalakad sila mag-isa, umuwi at magpasok. Kailangan po may kasamang matanda para just in case po na mayroong gumulong na bato ay makakadiskarte sila kung paano maiiwasan. So marami po kasi dumadaan sa road na ito sir dahil ito po ay connection doon from main barrio namin to sitio po katod na kung saan isa sa pinakamalaking sitio. Salamat po, kapitan, at mabuhay po kayo at ingat po kayo diyan. Thank you very much sir. Thank you. Wala pong nasaktan o nasawi sa nasabing insidente. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon, komprehensibo at makatotohanang pagbabalita. Paki-like, follow and share at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Marraro at your service.